Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Ano na naman ba yung sinasabi mo? Pwede ba? Pagod ako sa trabaho. Wala akong energy para sa usapang to. Pero Han, ilang beses ko na itong sinubukang i-open up sa'yo. Ganyan palaging sagot mo. Paano natin aayusin to kung hindi natin pag-uusapan? Wala naman kasing dapat pag-usapan. Dahil wala naman tayong problema. Wala naman nakumpirma natin na hindi talaga ako pwedeng mabuntis. Nagbago ng pakikitungo mo sa akin. Han, magdadalawang taon na tayong ganito. Nasa isip mo lang yan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tanggap ko na ang kapalaran nating mag-asawa. Kaya pwede ba? Huwag na natin itong pag-usapan. Pero halos wala na tayong panahon para sa isa't isa. Nilulunod mo na ang sarili mo sa trabaho. Hindi na nga tayo nagkakasabay kumain eh. Tuwing weekend naman, kung hindi ka pagod, mailakad ka naman kasama mga kaibigan mo. Hindi na rin tayo nakakapagsimba ng magkasama o nakakapamasyal sa mall. Pati ba naman yan? Ginagawa mong big deal? Mag-asawa tayo. Natural, big deal to sa akin. Minsan pakiramdam ko, umuwi ka lang dito dahil responsibilidad mong magpakita sa akin. Pero hindi ko na maramdaman. Hindi ko na rin nararamdaman ang presence mo sa buhay ko. May asawa pa ba ako? Alam mo, matagal ko na itong iniisip eh. Pero siguro nga, kailangan ko na talaga itong gawin. Ang alin? Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa mo? Ba't ka nag-i-empake? Uuwi muna ako sa amin. Kailangan ko mag-isip. Ano? Pero Han... Tama ka. May nagbago nga sa marriage natin mula nung nalaman kong hindi tayo pwede magkaanak. Hindi ko naman ito ginusto eh. Alam mo lamang ginawa ko lahat, di ba? Ginawa natin ang lahat. Pero hindi talaga binigay ng Diyos sa atin eh. Han, mahirap din to para sa akin. Please, huwag ka namang maging unfair. Hindi kita sinisisi. Alam kong hindi mo to kasalanan. In fact, alam ko na kung mahirap to para sa akin, malamang ay mas mahirap to para sa'yo. Pero dahil nagkukos na to ng issue sa marriage natin, gusto kong bigyan ng panahon ng sarili kong mag-isip. Makikipaghiwalay ka ba sa akin? Hindi yan ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ako ng panahon na mag-isip. At ikaw, baka kailangan mo rin ng panahon na malayo sa akin para makapag-isip ka rin. Bigyan muna natin ng space ng isa't isa. At hindi naman ibig sabihin nito ay maghihiwalay na tayo. Okay. Hihintayin kita. Please, Han, bumalik ka. I love you so much. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ipaglaban naman natin ang marriage natin, please. Good day po sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Ako po si Trisha, isa sa mga bagong subscribers ng channel ninyo. Nakuha po ng channel na to ang atensyon ko dahil iba to sa mga aswang channels na napakinggan ko. Gusto ko po kasi yung energy and humor ng DJs ninyo. At bilang fan ninyo, umaasa po ako na mapipili ninyo itong kwentong ipapadala ko. Personal na karanasan po ito ng aking tita Evelyn. Hiningi ko po ang permiso niya and luckily, pumayag naman po siya. Nangyari po ito taong 1995 sa isang probinsya sa Southern Cebu. Isa pong doktora si Tita Evelyn. Kilala siya bilang isang palabang babae at walang inuurungan sa buhay. Bagay na bagay naman sila ng asawa niyang si Tito Rodney na isang successful engineer at isang responsableng asawa. Pero nagbago ang lahat nung malaman nilang hindi pwedeng mabuntis si Tita. Lahat ng tapang at pagiging palaban niya ay nalusaw nang dahil sa pagsubok na ito sa buhay nila. Nagbago si Tito Rodney. Madalas ay busy sa trabaho, ni hindi na ito nagbibigay ng oras para sa kanya. At pakiramdam niya ay wala na itong pakialam sa kanya. Umabot sa punto na siya na ang nagmamakaawa dito. Pero isang araw, umuwi si Tito Rodney sa probinsya ng pamilya nito sa Southern Cebu para makapag-isip. Ang buong akala ni Tita ay ito na ang magsasalba sa pagsasama nila. Ang hindi niya alam, umpisa pa lang pala ito ng mas malaking dagok sa kanilang mag-asawa. Oy, Henry, ikaw pala yan.
Ano ginagawa mo dito? Binibisita ka para kumustahin. Okay naman ako. Naalaman kong umuwi raw pala sa probinsya namin ang kapatid ko. Yeah. 1 week ago. Bakit ka naglalasing? Nakainom lang ng konti. Konti? Ilang baso ng beer na itong nauubos mo? Ayahan mo na. Minsan lang naman eh. Tsaka, hindi rin ako papasok sa clinic bukas kaya okay lang kahit malasing ako ng konti. Kailangan ko rin ng break, no? Doktor ka pa naman, tapos naglalasing ka. Di ba, ito ang gusto mong iwasan ng mga pasyente mo? Well, wala naman ako sa loob ng kliniko ngayon, di ba? Tonight, hindi ako doktor. Isa lang akong asawa na nasasaktan. At gustong makalimot kahit sandali. Masama ba yon? Sinasabi ko na nga be, may pinagdadaanan kayo sa marriage nyo. Dahil ba to sa hindi kayo magkaanak? Kala ko ba okay na kayo? Tanggap nyo na tong pareho, hindi ba? Akala mo lang yun. Pero ang totoo, nagkaroon ng malaking gap sa pagitan namin ng dahil dito. Madalas pakiramdam ko'y wala akong asawa. Minsan nga feeling ko parang nagsisisi ang asawa ko na pinakasalan niya ako. Evelyn, I'm sorry. Hindi mo dapat nararamdaman to. Ang mas masaklap, hindi ko magawang sisihin ang asawa ko sa nararamdaman niya. Pero hindi ko din kaya mawala siya sa akin. Kaya tinitiis ko lahat ng to eh. Kaya natatakot ako kasi pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, darating yung araw na mapapagod siya sa akin. Pasensya ka na sa kapatid ko. Gago din talaga yun eh. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte sa'yo. Swerte siya sa akin. Hindi ko nga siya mabigyan ng anak eh. Hindi lang dyan nasusukat ang halaga mo bilang isang babae at asawa. At kung hindi makita ng kapatid ko ang tunay mong halaga, kasalanan niya yun. Ibig sabihin ay hindi siya karapat-dapat sa iyo, Evelyn. Nagkatitigan silang dalawa at napansin niya ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Alam kasi niyang lasing siya at baka kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Pero laking gulat niya nang hinawakan nito ang pisngi niya. Kinabig siya nito palapit at walang pagdadalawang isip na pinaglapit ang mga labi nila. Namilog ang mga mata niya at para siyang naniga sa kanyang kinauupuan. Hindi siya makapaniwalang ginawa nga yun ni Henry. Mabuti na lang at mabilis niya itong naitulak. Kaagad rin siyang tumayo at dumistahan siya dito. Bakit mo ginawa yun? Hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa ko dahil ginusto ko yun. May asawa at mga anak ka. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kilabutan ka nga. Aaminin kong matagal na akong may lihim na nararamdaman para sa iyo. Unang kita ko pa lang sa iyo ay humanga na ako sa kagandahan at kabaitan mo. Kaysa nakalipas sa mga taon, ay inggit na inggit ako sa kapatid ko. Mali nararamdaman mo. Kaya please kalimutan mo na yan. Paano ko kakalimutan ang nararamdaman ko? Ngayon alam kong hindi ka tinatrato ng maayos ni Rodney. Sinasayang ka ng gago mong asawa. May problema lang kami. Pero hindi ibig sabihin ay maghihiwalay na kami. At ano sa tingin mong mararamdaman ng pamilya mo pag nalaman nila to? Ako na lang kasi ang mahalin mo, Evelyn. Mas kaya kitang mahalin at pahalagahan. Hindi kita sasaktan. Hindi ko gagawin sa iyo ang mga ginagawa ng kapatid ko ngayon. Pangako, mas magiging masaya ka sa piling ko. Tumigil ka nga! Muli siya nitong nilapitan at hinawakan ang magkabila niyang balikat. Tapos ay sinubukan na naman siya nitong halikan. Mabuti na lang at mabilis niyang naiwasan ito. Pero nahirapan siyang kumawala dito dahil sa mas malakas ito sa kanya. Sa kabila noon ay nagmatigas pa rin siya. Naalarma siya dahil patuloy pa rin ito sa pagsubok na halikan siya kahit ilang beses niyang sinabi na ayaw niya. Kaya naman buong lakas niya itong sinipa sa tuhod dahilan para mabitiwan siya nito. Dumaing ito sa sakit
Samantala'y tumakbo naman siya. Pero narinig pa rin niyang hinahabol siya nito. Kaya dumiretso siya sa kusina at nagmamadaling kinuha ang kutsilyo at itinutok dito. Bitiwan mo yan. Subukan mong lumapit sa akin. Di ako magdadalawang isip na saksakin ka. Pag-usapan natin ito, please. Wala naman akong masamang balak sa'yo. Kung wala kang masamang balak, anong tawag mo sa ginawa mo kanina? Pasensya ka na, Evelyn. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ganito kita kamahal. Kung pipigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi kita mahal. At kahit kailan ay hindi kita mamahalin. Nakakasuka ka. Sinasabi mo lang yan dahil iniisip mo pa rin ang walang kwenta mong asawa. Pero kung bubuksan mo lang ang puso mo. Umalis ka na dito bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo. Bumalik ka na sa pamilya mo. At itigil mo na ang kahibangan to. Sa paglipas ng mga araw ay hindi nawala sa isip ni tita ang nangyari nung gabing yon. Kahit hindi niya naman ito ginusto, ay pakiramdam niya ay nagtaksil siya sa asawa niya. At the same time, nabalot rin siya ng takot. Nag-aalala kasi siya na baka bumalik na naman sa bahay nila si Henry. Mag-isa lang siya at baka kung anong gawin ito sa kanya. Kaya naman may katabi siyang kutsilyo tuwing natutulog siya. Kahit pa nakalak naman ang mga pinto at bintana sa bahay. Pero di nagtagal ay hindi na talaga siya mapakali at nagdesisyong sundan na ang kanyang asawa sa probinsya nito sa Southern Cebu. Sakay ng kotse niya ay nagmaneho siyang mag-isa habang iniisip kung ano kaya ang sasabihin nito oras na makita siya. Pero wala na siyang pakialam sa puntong yon. Ang mahalaga lang sa kanya ay makita at makasama ulit ang asawa niya. Iya, nandito ka pala. Hindi ka malang nagpasabi. Ipinaganda sana kita ng mga paborito mong seafood. Ayos lang po, ma. Biglaan din po kasi ang desisyon kong pumunta rito. Ay, nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo ng anak ko. Pero alam kong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Maayos niyo rin to. Umaasa din po ako na maayos namin to. Kaya nga po naisip kong sundan siya rito para kausapin eh. Halika, pumasok ka muna. Nasaan po si Rodney? Umalis kanina pa. Lagi kasi yung pumupunta sa dalampasigan tuwing hapon para manood ng sunset. Nare-relax daw kasi siya dito. Susundan ko po siya. Ang alam ko malapit lang dito ang dalampasigan, di ba? Oo, malapit lang. Oh, sige. Ako nang bahala dito sa mga gamit mo. Ilalagay ko sa kwarto ni Rodney. Sundan mo na siya dahil sigurado akong matutuwa yon kapag nakita ka. Talaga po? Oo naman. Ako ang kanyang ina. Kaya hindi man niya aminin sa akin, nararamdaman ko pa rin namimiss ka na niya. Kahit paano ay nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng mother-in-law niya. Siguro nga'y mas kilala nito si Tito Rodney bilang ito naman ang ina ng kanyang asawa. Kilala niya bilang relihiyosa ang mother-in-law niyang si Rosario. Kaya alam niyang hindi ito magsisinungaling sa kanya. Baon ang maraming pag-asa sa dibdib niya ay lumabas siya ng bahay at nag-umpisang maglakad papunta sa dalampasigan. Huminga siya ng malalim at in-enjoy ang preskong hangin ng probinsya. Excited siyang makarating sa dalampasigan dahil dun siya unang dinala ni Tito Rodney nung sinama siya nito sa probinsya para ipakilala sa pamilya nito. Special place para sa kanila ang dalampasigan na yon at gusto niyang isipin na kaya palagi nagpupunta dun si Tito Rodney ay dahil gusto nitong alalahanin siya. Bagay naman sa iyo ah. Binibiro mo naman ako para akong tanga. Paano mo naman nasabi yan? Nakikita mo bang sarili mo ngayon sa salamin? Hindi naman ah. Ay nako, sige na nga, sabi mo Kaya naniniwala na ako. Ayan. Madali ka naman palang kausap eh. Loko-loko ka talaga. Sino mag-aakala na anak ka pa ni Aling Rosario? Natigilan siya pagkarating sa dalampasigan nang maabutan niyang nakikipagtawanan ito kasama ang isang babae. Silang dalawa lang ang nandun habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw.
Magkasing tangkad sila ng babae. Morena ito. Mahaba ang maalong buhok ng dalaga at may nakaipit na bulaklak sa kaliwang tenga nito. Nakita niya kung gaano kasaya ang dalawa habang nagbibiroan. Para bang may sarili silang mundo. At aaminin niyang nakaramdam siya ng selos. Ayaw sana niyang bigyan ng mali siya ang pagtatawanan ng mga ito. Pero ganun kasi sila mag-usap nung maayos pa ang lahat sa marriage nila. Bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, ay nilapitan na niya ang mga ito. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita para makausap. Kailan ka pa dumating? Kararating ko lang. Sabi ni Mama nandito ka raw sa dalampasigan. Kaya sinundan agad kita rito. Siya bang asawa mo? Siya nga. Si Evelyn. Sa wakas, masaya akong makita ka. Ako si Rita. Magkaibigan kami ni Rodney at malapit ako sa pamilya nila. Ikinagagalak kitang makilala. Ako naman si Evelyn. Ang asawa ni Rodney. Totoo nga ang sabi ni Aling Rosario. Napakaganda mo nga talaga. Hindi nakakapagtaka na in love sa'yo itong pihika na kagaya nitong kaibigan ko. At balita ko, isa ka rin daw magaling na doktor. Sa kabila ng mga papuri nito sa kanya, ay hindi pa rin niya maramdaman ang sincerity nito. Para bang peke ang mga ngiti nito sa kanya. Pero baka naisip niya lang yon dahil pinagseselosan niya ito. Kaya naman tinanggal niya muna ito sa isip niya. Unfair kasi kung huhusgahan niya agad ito nang hindi kinikilala ng lubusan. Salamat. Ikaw rin, napakaganda mo. Nakakaya naman pero salamat ah. You're welcome. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Rita, mauna na kami. Okay, sige. Aswang Radio. Aba, rinig mo yun, Paul? Nako, umpisa pa lang ng kwento, may mga nakakaintrigang pangyayari na. Sinimulan ni Henry na talaga namang ang lakas ng loob na subukang pagsamantalahan si Evelyn, no? Hoy? Oo nga. Tapos, may Rita naman na mukhang may tinatagong lihim rin. Pero sige. Bigyan muna natin ng benefit of the doubt si Rita. Sige, gaano karami? Isang dakot. Wala pa naman tayong ebidensya eh. Di porket nagtatawanan sila ni Rodney sa dalampasigan while nagsa-sunset watching, ay may something na sa kanila. Hindi, Poy. Hindi. Hindi pa pwede. Yung bulaklak na nakaipit sa tenga niya, yun ang ebidensya natin. Si Rosalinda yarn. Pinagdidiskitahan pa talaga yung bulaklak sa tenga niya. Oo. Pero on a serious note, no, Poy? Nakakalungkot ang pinagdaanan ng bida natin sa kwentong to, no? Mahirap na ngang tanggapin na hindi siya mabubuntis. Tapos, bigla pang naging ganun yung asawa niya. Ay. Grabe, no? Nakakasira ng mental health yung pinagdadaanan niya. Sadly, yes. Yung tipong tinalikuran ka na ng taong inaasahan mong hindi ka bibitawan kahit kailan. Aray. Kasi mag-asawa sila eh. May vow sila sa isa't isa nung kinasal sila. For better and for worse nga, di ba? Naku, nakakagigil din tong si Rodney eh. Sana lang talaga wala siyang milagrong ginagawa dahil baka isumpa ko siya. Ang mabuti pa, itanong na lang natin sa mga listeners natin. Sa tingin nyo ba, may katak silang nagaganap? Sasagot agad yan, Poy. Oh, may relasyon kaya itong sina Rodney at Rita? Meron. At ano kaya ang kinalaman nung bulaklak, Poy? Yun talagang gusto ko. Na nakaipit dun sa tenga ni Rita. Ha? Sa posibilidad na may relasyon sila ni Rodney. Joke lang. Kanina ka pa sa bulaklak na yan, Pao, ha? Ano ba talagang kasalanan ng inosenteng bulaklak sa'yo? Ewan ko ba? Makapag-gardening nga mamaya after natin dito. Ay, mabuti pa nga. O, sige na. Lapag nyo na ang mga hulan nyo sa comment section. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At bago pa kung saan-saan umabot ang chika natin dito, mas mabuti pang ituloy na natin ang kwento.
Bakit mo ko sinundan dito? Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Lagpas 1 linggo na tayo hindi nagkikita. Paano natin ito maaayos kung magkalayo tayo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Mahirap bang intindihin yun? Huwag ka namang ganito, please. Ako na nga nag-effort na puntahan ka rito eh. Bakit parang hindi ka masayang makita ako? Asawa mo ako. Hindi naman sa hindi ako masayang makita ka. Ang sa akin lang, bigyan mo naman sana ako ng space na makapag-isip. Hindi pa ba sapat ang 1 linggong pananatili mo rito para makapag-isip ka? Han, kailangan natin itong harapin. Hindi mo to pwedeng basta na lang talikuran. Hindi ko to tinatalikuran. Ano tong ginagawa mo ngayon? Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Han, teka lang. Nag-uusap pa tayo. Nauna itong maglakad nang hindi man lang lumilingon sa kanya. Mabilis siyang sumunod dito habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili kung gusto niyang maisalba ang pagsasama nilang mag-asawa. Pagkarating sa bahay ay dire-diretso itong umakyat patungong kwarto. Hindi raw ito maghahapunan dahil pagod na at gustong magpahinga ng maaga. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Nanay Rosario. Bumuntong hininga ito at napalingulingo. Hayaan na lang muna siguro natin siya. Mainit lang siguro ang ulo nun, pero sigurado akong kakalma din yun at kakausapin ka. Natatakot po ako, ma. Abay, bakit naman? Baka po hindi na kami magkaayos ng asawa ko eh. Baka tuluyan na kami masira. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam kong mahal ka ng anak ko. Kailangan lang niya ng panahong makapag-isip. Pero hindi ibig sabihin nito na nawala ng pagmamahal niya sa'yo. Baka dahil hindi ko siya mabigyan ng anak, kaya... Shh, huwag mong sabihin niya. Hindi kawalan sa'yo bilang babae kung hindi ka mabubuntis. Hindi mo to kasalanan. At alam yan ng anak ko. Ano pong gagawin ko? Gusto ko lang namang magkaayos kami. Magdasal ka, Iha. Huwag kang tumigil sa pagdarasal. Nakikinig ang Diyos. At sa tamang panahon, ibibigay niya rin sa iyo ang ipinagdarasal mo. At higit sa lahat, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang pagsasama niyo kahit gaano katagal at gaano kahirap. Paano po kung siya na yung sumuko? Ilaban mo pa rin. Alam mo pa, ilang beses akong niloko ng namayapa akong asawa. Ay nako, pinakapalikero sa lahat ng palikero ang tatay ni na Rodney. Ang sakit. Sobra. Ilang beses kong tinangkang sumuko. Pero mas nanaig ang pagmamahal ko sa kanya at ang kagustuhan kong bigyan ng buong pamilya ang mga anak ko. Kaya patuloy akong lumaban. Alain mo, tumagal ang pagsasama namin. Kung hindi lang siya kinuha ng Panginoon, sigurado akong magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Tumango na lang siya at hindi na nagkomento pa dahil baka masamain ito ang sasabihin niya. Tsaka alam naman niyang gusto lang nitong pagaanin ang pakiramdam niya. Dinala siya nito sa dining area at sabay silang naghapunan. Pinag-usapan pa rin nila si Rodney at pilit siya nitong kinukumbinsi na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Pero habang tumatagal ay nahihirapan na siyang paniwalaan nito. Pagkatapos nilang kumain ay sakto naman na dumating si Rita. Magandang gabi po, Aling Rosario. Rita, mabuti naman at dumating ka. Saktong-sakto masakit ang likod ko at ang mga kasukasuan ko. Ako pong bahala dyan. Dala ko po ngayon tong bagong gawang langis ni Lolo. Makakatulong ito sa iniinda niyong sakit. Ay, salamat naman. Hulog ka talaga ng langit. Iha, Evelyn. Ito nga pala si Rita. Isa siyang kilalang manghihilot dito sa probinsya namin. Rita, ito naman si Evelyn, ang asawa ni Rodney. Nagkakilala na po kami kanina sa may dalampasigan. Ay, ganun pa. Sinamahan mo pala ulit ang anak ko kanina. Evelyn, masaya ako makita ka ulit.
Gusto mo bang magpahilot? Iha, alam ko ngang iba sa mga kagaya mong doktor ay hindi naniniwala sa tradisyonal na hilot. Pero maniwala ka sa akin. Magaling talaga tong si Rita. Subok na subok ko ng batang to. Nakakahiya naman po. Pero maraming salamat po sa tiwala. Dahil po sa inyo, dumarami na pong mga nagpapahilot sa akin. Ikaw, Evelyn, baka gusto mong subukan. Pangako, mas gagalingan ko pa para sa'yo. Hindi na, Rita. Sa susunod na lang siguro. Gusto ko na rin kasi magpahinga. Ikaw ang bahala. Kapansin-pansin ang pagiging mainhin ng dalaga. Pero hindi rin niya maalis sa isip niya na para bang may lihim itong pagkatao. Muli na namang nanumbalik sa isipan niya ang naabutan niya kanina sa dalampasigan. Hanggat maaari ay ayaw niyang pagdudahan yon. Pero para bang may nagsasabi sa kanya na may mahalagang bagay siyang kailangang malaman. Imbis na mag-isip ng kung ano-ano ay umakyat na lang siya sa kwarto. Naabutan niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Naligo muna siya at nagpalit ng damit na pantulog bago ito tinabihan. Dahan-dahan naman niya itong niyakap dahil miss na talaga niya ang kanyang asawa. Pero nasaktan lang siya nang bigla nitong tinanggal ang kamay niya sa katawan nito. Han, Pwede ba? Wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. mahal mo pa ba ako? Anong klaseng tanong yan? Bakit hindi mo nalang sagutin? Mag-asawa tayo. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Mahal mo pa ba ako? Oo o hindi lang ang sagot. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang sagot ko? Hindi siya nakapagsalita. Bumangon siya. Tumalikod dito. At sa wakas ay hinayaan ng tumulo ang mga luha niya. Sobrang bigat na kasi ng dibdib niya at hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Ang sakit-sakit na. Hindi nito nagawang sagutin ng diretso ang tanong niya. Ibig sabihin, posibleng wala na nga itong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Hindi kaya naaawa na lang ito sa kanya, kaya't hindi siya nito magawang iwan? Parang mas masaklap yun para sa kanya. May iba ka na bang mahal? Kung ano-ano na lang ang tinatanong mo, pwede bang tumigil ka na? Napupuno na ako sa'yo. Asawa mo ako. Karapatan ko naman sigurong malaman ang totoo, di ba? Walang katuturan ng mga tanong mo. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. At saka, pwede ba? Gusto ko nang matulog. Nung nalaman kong hindi ako pwedeng magbuntis, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko matanggap. Alam mo namang mula pa ng pangarap ko ng maging ina, di ba? Kaya nga ginawa ko lahat para lang mabuntis. Kahit hindi naman talaga ako naniniwala sa mga milagro-milagro na yan. Pinatulang ko pa rin. Lahat na, sinubukan ko na. Pero hindi talaga ibinigay sa atin ng Diyos eh. Matagal na tayong tapos sa usapang yan. Okay na, di ba? Tinanggap ko nang hindi tayo magkakaanak. Ang sakit-sakit para sa akin noon. Asawa kita kaya mahal na mahal kita. At syempre bilang asawa mo, gusto kitang bigyan ng anak. Pero hindi ko maibigay ito sa iyo eh. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong asawa. Pero kahit bali gumaan yung pakiramdam ko nang sinabi mong hindi mo ako iiwan dahil dito. Totoo naman yung sinabi ko ha. Di mo nga ako iniwan. Pero nagbago ka naman. Para mo pa rin ako iniwan dahil halos hindi ko na maramdaman yung presensya mo. Alam mo ba kung gaano kalaking epekto nito sa akin? Ang sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Yung kumpiyansa ko sa sarili ko wala na. Durog na. Wala akong panahon sa kadramahan mo. Hindi ako nagdadrama. Nagsasabi ako ng totoo. Ito yung mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Nasa isip mo lang mga yan. Ikaw lang nananakit sa sarili mo. Hindi na siya nagsalita pa dahil hindi niya na kayang kausapin ito sa gabing yun.
Masyado na kasing masakit. Kaya tinalikuran na lang niya ito at lumabas ng kwarto. Pilit niyang pinapahiran ang mga luha niya, pero patuloy pa rin ito sa pagtulo hanggang sa siya na ang sumuko. Naisip niyang lumabas muna ng bahay para magpahangin at makapag-isip. Naglakad-lakad siya habang tinitingala ang mabituing langit. Hanggang sa namalaya na lang niyang nakarating na pala siya sa dalampasigan. Masaya naman kami dati. Nagmamahalan. Bakit kami umabot sa puntong to? Akala ko talaga habang buhay na kami magmamahalan. Pero ngayon, mukhang malabo na itong mangyari. Lord, anong klaseng pagsubok mo itong binigay niyo sa amin? Lalaban pa ba ako? Worth it pa ba yung mga sacrifices ko sa marriage namin? O baka sign na po ito para sumuko na ako at piliin ko yung sarili ko. Ang sakit-sakit na po kasi. Sino yan? May tao ba dyan? Magpakita ka! Mula sa isang madilim na bahagi ng dalampasigan ay lumabas ang isang matangkad na lalaki. Siguro'y nasa 40 anyos ang edad niya. Pula ang mga mata niya. May matutulis na pangil at mahahabang kulay itim na kuko. Tumutulo rin ang laway sa bibig nito na parang gutom na gutom. Nang hilakbot siya sa kanyang nakita at napaatras sa takot. Aswang! Isang aswang ang nasa harap niya. Minsan nang naikwento ni Rodney sa kanya na may mga aswang raw sa probinsya. Pero bilang isang laki sa syudad, hindi niya ito gaanong sineryoso. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ito. Pero hindi niya inasahan na darating ang araw na makakaharap pala talaga niya ang isang aswang. Lumayo ka sa akin! Evelyn, bakit ka nandito? Gabi na. Walang pumupunta dito sa dalampasigan tuwing gabi. Dahil maraming nagsasabi na pinupuntahan raw ito ng mga aswang para maghanap ng bibiktimahin. Hindi ko alam. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pauwi na ako galing sa inyo nang makita kitang umiiyak na naglalakad papunta rito. Mabuti na lang talaga sinundan kita. Anong gagawin natin? Papatayin tayo ng aswang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang galawin tayo ng aswang na yan. Kaya mo ba siyang labanan? Susubukan ko. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. Sige. Laging gulat niya nang maglabas ito ng isang maliit na punyal. Parang nag-aapoy ang mga mata nito sa galit habang hinaharap ang aswang. Hindi ito inasahan ni Evelyn. Ang akala kasi niya ay mahinhin itong si Rita. Pero malayo sa pagiging mahinhin ang pinakita nito nung gabing yun. Walang pag-aalinlangan nitong sinugod ang aswang. Tila hindi napagandaan ng halimaw ang kanyang lakas habang pinapaulanan niya ito ng mga tadyak at saksak gamit ang kanyang punyal. Halos hindi nakaiwas ang aswang sa bawat pag-atake niya. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon at hindi man lang huminto kahit sandali para huminga. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ni Rita hanggang sa masaksak niya sa bandang kaliwang lieg ang aswang. Napaslan mong aswang. Ang galing mo. Tinuruan kasi ako ni Lolo kung paano labanan ng mga aswang. Isa siyang mahusay na manunugis ng aswang ng kabataan niya. Pero dahil matanda na siya at hindi na kayang labanan ng mga ito, ako naman na nagpapatuloy ng nasimulan niya. Manunugis ka ng aswang? Hindi naman. Hindi ko kaya mga ginagawa ni Lolo noon. Isa lang akong simpleng manghihilot. Pero nilalabanan ko rin ang mga aswang kung kinakailangan. Kagaya na lang ngayon. Maraming salamat, Rita. Utang ko sa iyong buhay ko. Kung hindi ka dumating, baka wala na ako ngayon. Walang anuman. Ginawa ko lang kung anong tama. Pero sa susunod, huwag ka nang pupunta dito pag gabi. Delikado. Marami ba talagang gumagalang aswang dito? Hindi na kagaya ng dati. Pero nitong mga nagdaang araw, parang mas dumadalas ng pananalakay nila. Akala nga namin noon, tuluyan na nilang nilisan ang probinsyang to.
Pero nagtatago lang pala sila at naghahanap ng tamang pagkakataon para maminsalang muli. Kinilabutan siya sa kanyang narinig. Mukhang kailangan na talaga nilang maayos ni Rodney ang problema nila para makaalis na rin sila doon. Hindi na siya komportableng manatili pa doon, lalo pat nalagay na sa panganib ang buhay niya. Nagpresenta naman si Rita na ihatid siya pa uwi. Mahirap na't baka may makasalubong na naman daw siyang aswang. Malaki talagang galit ko sa mga aswang. Kinamumuhian ko sila. Bukod kasi sa marami silang buhay na kinitil sa probinsyang to. Mga aswang rin ang dahilan kung bakit naulila ako sa mga magulang. Ikinalulungkot kong marinig yan, Rita. Biktima rin pala ng mga aswang ang mga magulang mo. Simple lang naman ang buhay namin noon. Na hindi nga nakikisali mga magulang ko sa pagtugis ng mga aswang. Masyado silang takot sa labanan ng mga to. Pero dahil sa galing ni Lolo, marami rin siyang napaslang ng mga aswang. At gumanti ang mga ito sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga magulang ko. Diyos ko, bata ka pa ba nung nawala sila sa'yo? Oo. 8 taong gulang pa lang ako noon. May pagkakataon sa buhay ko na nagalit ako kay Lolo. Sinisi ko sila sa pagkawala ng mga magulang ko. Pero di nagtagal. Napagtanto kong di rin naman niya kasalanan to. Ang dapat kong sisihin ay ang mga walang pusong halimaw na walang awang kumikitil ng mga inosenteng buhay. Kaya sinikap kong matutong makipaglaban sa kanila. Hindi lang para iligtas ang sarili ko, kundi para na rin tumulong sa mga nangangailangan. Nakakamangha ka naman. Salamat. Sige na. Bilisan na natin. Sigurado akong hinihintay ka na nila sa bahay. Sigurado nag-aalala na sila sa'yo. Hindi ako sigurado dyan. Alam mo, nung nakita ko kayo kanina ni Rodney, naramdaman ko agad na may problema kayong mag-asawa. Meron nga. Ito ang rason kung bakit hindi ko siya sinundan. Pero hindi na rin ako sigurado kung maayos pa namin to. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang imposible. Alam kong maayos niyo pa yan. Sana nga. Lumaban ka, Evelyn. Alam mo, sobrang swerte mo sa asawa mo. Kung ako sa'yo, hindi ko na siya pakakawalaan. Hindi maipaliwanag ni tita, pero parang kinilabutan siya sa sinabi nito. Para kasing may gusto itong ipahiwatig. Pero hindi na lang niya pinansin dahil dumating na sila sa bahay. Sinalubong sila kaagad ni Rosario at Rodney. Ikwinento naman ni Rita sa mga ito ang tungkol sa nangyari. Ay, Diyos ko. Hindi ka dapat umalis nang hindi nagpapaalam. Nagpunta ka pa talaga sa dalampasigan. Delikado doon. Mabuti na lang at nandun si Rita para iligtas ka. Paano kung wala siya doon? Pwede siguradong pinaslang ka ng aswang. Hindi ko naman alam na may mga aswang pala dito. Ngayon ko lang nalaman ng tungkol sa mga to. Kahit na iha, dapat ay hindi ka lumabas pa. Akala ko kay natutulog ka na. Pasensya na po. Hindi na mauulit. Rita, maraming salamat sa pagliligtas mo sa asawa ko. Utang namin sa iyo ang buhay niya ngayon. Hindi niyo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang kung anong tama. Pinaulanan ng mga ito ng papuri si Rita, lalo na si Rodney. Kaya hindi rin po naiwasan ni tita na makaramdam ng selos. Lalo pat kitang-kita niya ang kaibahan ng pakikitungo nito sa kanya at kay Rita. Tumahimik na lang siya at hindi na lang ito dinibdib pa. Utang naman kasi talaga niya ang buhay niya kay Rita. Tahimik siyang bumalik sa kwarto nang umuwi na si Rita. Napansin rin niyang tumabi si Rodney sa kanya pero nakatalikod ito sa kanya at hindi man lang siya kinausap. Pakiramdam tuloy niya ay hindi naman talaga ito nag-alala sa kanya. Nagalit lang ito dahil nakaabala siya sa kanilang dalawa ng nanay nitong si Rosario. Muli na naman siyang naluha nang maisip yon. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling umiyak. Ang totoo niyan, madalas niyang kinikimkim ang lahat ng sama ng loob mula pa nung bata pa siya. Pero pagdating kay Rodney ay hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa napagod siya at nakatulog. Ma, nasaan po si Rodney? Wala na po kasi siya sa kwarto nung nagising ako kanina. Maagang umalis. Magja-jogging raw sila ng kababata niyang galing Saudi.
Ganun po ba? O, maligo ka na't magbihis. Malapit nang malutong agahan natin. Pagkatapos nating kumain ay samahan mo ako sa simbahan. Ewan ko ba dun kay Rodney? Hindi ko ba kumbinsing sumama sa akin na magsimba? Ako na lang po ang sasama sa inyo. Mabuti pa nga at nang maipagdasal natin ang pagsasama niyo ng anak ko. Dahil araw ng linggo, ay sinamahan niya itong magsimba. Active ito sa simbahan bilang isang lektor. Kaya naman nahanapan siya nito ng upuan malapit sa altar. Habang dumadalo ng misa, ay pinagdasal niya na sana'y maliwanagan na ang isip ng kanyang asawa. At sana'y pagtibayin pa ng Diyos ang kanyang loob. Dahil ayaw man niyang sumuko, ay parang unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng pagod. Pagkatapos ng misa, ay may dinaluhan pang meeting si Rosario kasama ang mga kapwa nito lectors. Pinaghintay muna siya nito sa labas ng simbahan para sabay na silang umuwi. Pupunta muna sana siya sa kotse niya para doon maghintay. Pero natigilan naman siya nang makita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng simbahan. Sa tansya niya ay nasa 70 anyos ang edad nito. Pero mukha pa naman itong malakas at malusog sa kabila ng edad nito. Tinawag siya ng matanda na parabang kilala siya nito. Nagtataka man ay lumapit pa rin siya dito. Bakit po? Iabot mo sa akin ang palad mo. Ho? Pero... Isa akong manghuhula at may nararamdaman ako na kailangan mong malaman. Pasensya na po. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga hula. Wala pa akong hula na hindi nagkakatotoo. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga hula. Pero bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala sa'yo. Sa kabila ng pagtataka ay inabot pa rin niya sa matanda ang kanang palad niya. Saglit itong pumikit, huminga ng malalim at para bang inaanalisa ang mga nakikita nito sa kanyang palad. May matinding pinagdadaanan kayo ngayon ng asawa mo. Sinusubukan mo itong ayusin. Pero nararamdaman mo na parang ikaw na lang ang lumalaban para sa inyong dalawa. Nararamdaman ko ang sakit at pagod dyan sa puso mo. Paano niyo po nalaman? Gusto mo pang lumaban. Pero may isang bagay rin ng pagkatao mo ang gusto nang sumuko. Dahil sobrang sakit na. Dahil pagod ka na. Tama na po. Bitiwan niyo ng kamay ko. Ayoko na magpahula. Pero kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Dahil hindi pa tapos ang mga pagsubok sa buhay niyo. May paparating na matinding dagok sa inyong mag-asawa. Ano po yun? Lo, tama na po yan. Mukhang hindi na komportable si Evelyn sa mga hinuhula niyo. Rita? Lola mo ang manghuhulang to? Oo. Siya si Lolo Alfonso. Pasensya ka na kung hindi ka naging komportable sa mga sinabi niya. Ay, pero apo, sinasabi ko lang naman sa kanya ang nakikita ko upang magsilbing babala sa kanilang mag-asawa. Kahit na, Lo. May mga taong hindi sanay sa mga hula niyo. Kailangan natin silang irespeto. Evelyn, nandito ka pala. Halika na, umuwi na tayo. Sige po. Alfonso, Rita, mauna na kami sa inyo. Sige po, Aling Rosario. Ingat po. Nagpahula ka kay Alfonso. Sinubukan ko lang po. Ang sabi po kasi niya. Iha naman. Para kang hindi doktor kung umasta. Bakit ka pumapatol sa mga hula-hula na yan? Walang katotohanan ng mga yan. Tsaka kasalanan sa Panginoon ang pagpapahula. Huwag mo nang uulitin. Dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Opo. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay, ay kung ano-ano naman ang kinikwento ng mother-in-law niyang si Rosario. Para bang nakakalimutan na nito ang tungkol kay Mang Alfonso. Masyado na kasi itong naging busy kakakwento sa kanya ng tungkol sa buhay ng mga kumare nito. Nakakapagtaka na kung sino pa yung relihiyosa na kagaya nito ay siya pang mahilig pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Pero hinayaan lang niya itong magkwento hanggang gusto nito. Hindi pa rin kasi matanggal sa isip niya ang mga sinabi ni Mang Alfonso.
Bilang isang doktor at alagad ng siyensya, ay hindi naman talaga siya naniniwala sa mga hula. Pero bakit parang may nagsasabi sa kanya na totoo ang hula nito, na may parating ang mas malaki pang dagok sa buhay nila ng kanyang asawa. At mukhang hindi nga ito nagkamali dahil halos maputulan siya ng hininga sa naabutan nila pagkarating nila sa bahay. Sa wakas, nakauwi na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Anak! Henry! Ikaw nga ba yan, anak? Ako nga, ang gwapo niyong panganay. Ay, ikaw talagang bata ka. Bakit hindi ka malang nagpasabi na uuwi ka? Hindi man lang kita na ipaghanda. Si mama talaga, okay lang yun. Hindi naman ako bisita dito eh. Nasan si Cecil at ang mga apo ko? Kasama mo ba? Hindi eh. Alam mo namang busy yun sa trabaho. Tsaka may pasok ang mga bata. Hindi rin naman ako gaanong magtatagal dito eh. Gusto ko lang magbakasyon saglit. Alam mo na, parang huminga. Tsaka alam kong naandito si Rodney at Evelyn. Kaya naisip ko, bakit hindi ako umuwi para naman makapagbanding tayo? May problema ba kayo ni Cecil? Ano ka ba ma? Wala po kaming problema. Masayang-masaya ang pagsasama namin. Wala kang dapat ipag-alala sa amin. Ay, mabuti naman kung gano'n. Tama na yung itong si Rodney at Evelyn lang ang iniisip ko. Evelyn, kumusta ka? Okay lang ako. Sinama ko yung magsimba. Alam mo na, para gumaan kahit konting pakiramdam niya. Sino pa bang lalapitan natin sa mga ganitong sitwasyon? Hindi ba't ang Diyos lang naman ang makakatulong sa atin? Tama ka dyan, ma. Kaya makinig ka lang kay mama, ha? Evelyn, mula pagkabata ay tinuruan niya na kaming manalangin. At kahit kailan, ay hindi pa kami biligo ng Diyos. Hindi siya sumagot at hindi man lang niya magawang tumingin dito. Natatakot kasi siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili at bigla niyang ilabas ang galit dito. Nakakatawa na nagagawa nitong banggitin ng Diyos na para bang napakalinis nito sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang mga palad dahil sa oras na yun, gustong-gusto niya itong sugurin at paulanan ng suntok. Huminga na lang siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Teka, maghahanda lang ako ng merienda. Evelyn, samahan mo muna yung si Henry. Mag-usap muna kayo dyan, ha? So, tama nga ako. Sinundan mo nga ang magaling kong kapatid. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal na ba akong umuwi dito sa bahay namin? Dito ako lumaki. Dito nakatira ang pamilya ko. Kaya siguro naman ay may karapatan akong umuwi dito kahit kailan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Handa akong gawin ang lahat para iligtas ka mula sa kapatid ko. Bakit mo naman ako ililigtas sa kanya? Sinasaktan ka niya. Pinahihirapan niya ang kalooban mo. At hindi ko siya hahayaang patuloy na saktan ang babaeng mahal ko. Nahihibang ka na, Henry. Kung ano mang kabaliwan niyang nararamdaman mo para sa akin, sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na yan. Hindi ko kayang basta na lang kalimutan ka. Mahal na mahal kita. At matagal ng panahon na itinago ko mula sa iyo. Pero ngayon nakikita kong sinasaktan ka. Hindi ko kayang pabayaan ka na lang. Nababaliw ka na. Tama ka. Baliw na baliw ako sa iyo. Kinilabutan siya sa titig nito. Para bang nagkaroon ito ng obsession sa kanya. Kilala niya bilang isang mabuting tao si Henry. Dati-rate ay sobra ang paghanga niya dito dahil isa itong mapagmahal at responsableng asawa at ama. Pero nang dahil sa mga nangyari, nagbago ang tingin niya dito at nabalot siya ng takot dahil hindi niya alam kung ano pa ang kaya nitong gawin para lang makuha ang gusto. Anong pinag-uusapan niyo? At napakaseryoso niyo namang dalawa. Pinag-uusapan niyo ba ang ekonomiya ng bansa? Ay nako, maupo nga muna kayo dito at malapit ng maluto ang merienda. Hindi na po muna ako kakain, ma. Aakyat po muna ako sa kwarto para magpahinga. Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Medyo po. Sige, magpahinga ka muna. Magtitira na lang ako ng merienda para sa'yo. Salamat po. Magpahinga kang mabuti, Evelyn.
Nagdesisyon siyang hindi na muna lumabas ng kwarto dahil ayaw niyang makita si Henry. Kailangan na rin niyang makumbinse ang asawa niya na umuwi para makalayo na sila kay Henry. Pero paano niya gagawin ito kung halos wala itong planong pag-usapan ng problema nila? Maghapon nga itong hindi umuwi ng bahay na para bang iniiwasan siya. Kaya naman nagpasa siyang lumabas ng bahay at hanapin ito. Mabuti na lang at hindi niya nakasalubong si Henry nang lumabas siya dahil ayaw niyang makausap ito ulit. Baka kung ano-ano na naman ang sasabihin nito na dadagdag lang sa takot na nararamdaman niya. Una niyang pinuntahan ang dalampasigan pero hindi niya nakita ang asawa niya doon. Babalik muna sana siya sa bahay para kunin ang kotse niya. Magdadrive sana siya sa paligid ng bayan at baka sakaling makakasalubong niya ito. Pero napahinto siya sa paglalakad nang makasalubong si Mang Alfonso. Sobrang lalim ng titig nito sa kanya na para bang may pinapahiwatig. Tumindig ang balahibo niya, lalo na nung nilapitan siya nito. Nararamdaman ko ang takot at pag-aalala mo. Pasensya na po. Nagmamadali ako. Nahihirapan kang paniwalaan ang mga sinabi ko. Pero sa kabilang banda, may nagsasabi rin sa'yo na totoo ang mga hula ko. Hindi po ako naniniwala sa mga hula. Nasa sayo naman yan kung paniniwalaan mo ang mga sinabi ko. Hindi kita pipilitin. Pero isang bagay lang ang maipapayo ko sa'yo. Iuwi mo na ang asawa mo sa syudad. Umalis na kayo dito. Lumayo kayo sa lugar na ito. Bakit po? Kung pwede ko lang sabihin sa'yo ang lahat ay gagawin ko. Pero hindi maaari. May mga bagay akong hindi pwedeng sabihin sa kahit na sino. Pero maniwala ka, Ineng. Nasa panganib ang buhay niyo. Kaya bago pa maging huli ang lahat, umalis na kayo dito. Kung totoong manghuhula kayo, siguro naman po ay alam niyo na kung anong pinagdadaanan namin mag-asawa. Kaya alam niyo na rin na hindi magiging madali para sa akin na iuwi siya sa amin. Alam ko. Pero kailangan mo pa rin gawin ang lahat ng pwede mong gawin. Magtiwala ka sa akin, Ineng. Kapakanan niyo lang ang iniisip ko. Makabubuti para sa lahat kung aalis na kayo dito. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ay, ano ba yan? Ayan na naman tayo sa mga pa-secret-secret na yan eh. Yung tipong magbibigay na nga lang ng babala, hindi pa tinodo. Yan ang pet peeve natin po eh. Yung, di ba, hindi tinutuloy. Pero I can't say this enough. Kung magsispill po kayo ng tea ha, please lang, ibuhos nyo na ang lahat-lahat. Huwag na kayong magtitira kahit konti. Di ba, boy? Uy, but kidding aside, mukhang may malasakit naman itong si Mang Alfonso kay Evelyn. Oo. Kasi kung wala siyang malasakit, hindi niya ito wawarningan. Ang nakapagtataka lang dito, bakit hindi niya sinabi ang rason kung bakit nasa panganib ang buhay ng mag-asawa? Hindi naman siguro siya nang bibitin just because gusto niyang mang-asar, di ba, boy? Ano kaya yung pumipigil sa kanya para sabihin ang buong katotohanan? Ano o sino? Intriguing ha? Ikaw po ha, pinag-iisip mo kami. Oo naman, para mas exciting. O kayo dyan, ano sa tingin ninyo ang lihim na tinatago nitong si Mang Alfonso? Lihim nga po bakit ba? O ano pang hinihintay ninyo? I-comment nyo na sa comment section ang mga theories ninyo dyan. At ano ang masasabi niyo sa mga kagaya ni Mang Alfonso na ang lakas mambitin ng chika? Sa tingin nyo, dapat ba natin silang kurutin sa singit? Mismo! Pet peeve ng mga marites ang style ni Mang Alfonso eh. Pero mukhang mas may malala pa tayong pet peeve. Sino? Itong si Henry. Bakit? Na mukhang may obsession na kay Evelyn. Honestly, ang creepy niya, boy. I mean, gets ko naman na kung minsan ay mahirap tanggapin na hindi ka kayang mahalin ng taong gusto mo, di ba? Oo. Masakit naman talaga, pero ganyan talaga yung buhay eh. Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kaya hindi mo pwedeng pilitin, di ba, boy, ang isang tao na mahalin ka pabalik, aray. Lalo na, to the point na nagiging creepy ka na. Tama ka dyan, Pao.
At ang mas malala pa dito, may asawa at mga anak na Nako. itong si Henry. Nako, Henry. Talagang handa siyang isakripisyo ang sarili niyang pamilya para lang sa obsession niya kay Evelyn. Naku, kinakabahan ako sa mga posibleng gagawin ng lalaking ito. Same. Kinakabahan din ako kay Henry kasi mukhang unpredictable at delikado ang takbo ng isip ng lalaking to. Naku! Alamin na nga lang natin kung ano ang susunod na magaganap, boy. Tama yan, Pao. Kaya halina kayo, ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Han, sa wakas umuwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nanggaling? Ba't ka ginabi? Pwede ba? Pagod ako at masakit ang ulo ko. Ang dami mong tanong. Anak, ano ka ba? Huwag ka kang ganyan. Kanina pa nag-aalala sa iyong asawa mo. Bakit ka ba kasi ginabi? Oh, Rodney. Nakauwi ka na pala. Kuya, anong ginagawa mo dito? Wala, nagbabakasyon lang. Kagaya mo. Bawal ba? Hindi naman sa ganun. Ang tagal mo kasing umuwi. Hindi tuloy tayo makapagbandig kanina eh. Pero okay lang. Mananatili pa naman ako rito ng ilang araw. Makakapagbandig pa tayo. Magpapahinga na ako. Teka, mag-dinner ka muna. Nagluto ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Pagod ako at masakit ang ulo ko. Kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako makapagpahinga. Ayoko lang namang malipasan ka ng gutom. Kung gutom ako, edi kakain ako. Rodney, huwag mo nga pagtaasan ng boses ang asawa mo. Concern lang siya sa'yo. Kuya, please. Galit itong nilapitan ni Henry at hinaklit ang kwelyo. Kinabahan naman siya at mabilis itong pinigilan. Pero hindi ito nagpapigil sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin kay Tito Rodney. Nakakalimutan mo ba ang tinuro ni Papa sa atin? Hindi niya tayo tinuro ang saktan ang asawa natin. Pwede ba kuya? Huwag kang makialam sa problema naming mag-asawa. Hindi ako nakikialam. Ang gusto ko lang ay tratuhin mo ng maayos itong si Evelyn. Ano bang naging kasalanan niya sa'yo para saktan mo siya ng ganito? Wala kang alam. Alam ko may problema kayo. Pero kung ano man ang problema niyo, at kahit gaano pa man kalaki ito, wala pa rin sapat na rason para saktan mo ang asawa mo. Mga anak, tama na yan. Huwag naman kayo mag-away. Minsan na nga lang tayong magkita tapos magkakagulo pa sa pamilya natin. Pagsabihan niyo nga tong panganay niyo, ma. Parang kung sino kung umasta. Perpekto yata ang tingin niya sa sarili niya. Ikaw ang mas dapat na pagsabihan. Para kang bata, Rodney. Paano ba ako nagkaroon ng kapatid na tulad mo? Tinulak ni Tito Rodney ang kuya niya. Tiningnan niya rin ng masama si Tita Evelyn bago umakyat papunta sa kwarto. Sinundan naman niya ang kanyang asawa kahit alam niyang mainit ang ulo nito. Pero napahinto siya sa may pintuan at di na niya itinuloy ang pagpasok sa kwarto. Matindi pa ang emosyon ni Tito Rodney. Kaya natakot siya na baka kung ano-anong masasakit na salita na naman ang masabi nito sa kanya. Pumunta na lang siya sa terrace. Huminga ng malalim habang pinapahiran ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Evelyn, pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan ang sarili ko kanina. Hindi ko kasi kayang bakita kang sinasaktan ng kapatid ko. Gusto ko mapag-isa. Bakit kasi hindi mo na lang siya hiwalayan? Hindi na tama ang trato niya sa'yo. At hindi mo kailangan magtiis. At pagkatapos kasama ako sa'yo. Bakit hindi? Kagaya lang sinabi ko sa'yo, mas kaya kitang mahalin at pasayahin. Hindi kita sasaktan gaya ng ginagawa ng kapatid ko sa'yo. Kahit na maghiwalay kami ni Rodney, hinding-hindi pa rin ako sasama sa'yo. Ano ba talagang ayaw mo sa akin? Bukod sa may pamilya ka na, tinangka mong pagsamantalahan ako. Kung hindi lang ako nanlaban, siguradong nagawa mo ng babuyin ng pagkababae ko. Hindi. Hindi ko magagawa sa'yo ang bagay na yan. Yung nangyari nung gabi yun, napilitan lang naman akong gawin yun para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung ganon, nakakatakot ka palang magmahal. Kung yan ang definition mo ng pagmamahal, salamat na lang. So ano, hayaan mo na lang ang kapatid ko nasaktan ka?
patuloy kang magpakamarter at maghamon sa kanya? Hindi niya nakikita ang halaga mo. Pero ako, kitang-kita ko ito. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Namilog ang mga mata niya nang hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Nagpumiglas siya pero nahirapan siyang kumawala dito. Sobrang bilis ng pintig ng puso niya. Pero pinilit niyang kumalma dahil hindi naman siguro siya pagsasamantalahan nito gayong nasa loob ng bahay ang ina at kapatid nito. Pero hindi na rin talaga niya mahulaan ang takbo ng isip nito. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ay, Evelyn, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Nahihibang ka na. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang makita ang pag-aari ka ng kapatid ko. Dahil hindi naman siya karapat-dapat sa iyo. Ako ang dapat mong mahalin. Dapat ay akin ka. Akin ka lang. Pwede ba? Hindi ako isang bagay. Hindi ako pag-aari ng kahit sino. Bigla nitong pinagpalit ang mga mukha nila at inangkin ang labi niya. Sinubukan niya itong itulak pero hindi siya nagtagumpay. Patuloy pa rin siyang nanlaban hanggang sa bigla na lang itong natumba sa sahig. At laking gulat niya nang makitang nagpagulong-gulong na ito at ang asawa niya habang nagsusuntukan. Hayop ka. Kaya pala galit na galit ka sa akin kanina. May pagnanasa ka pala sa asawa ko. Hindi ka karapat-dapat kay Evelyn. At sinong karapat dapat sa kanya? Ha? Ikaw? Kaya ba nakipagrelasyon ka sa mismong asawa ng kapatid mo? Han, wala kaming relasyon. Huwag ka na magsinungaling. Huling-huli na kayo sa akto eh. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsusuntukan? At anong sabi mong may relasyon si Henry at Evelyn? Ma, hindi po totoo yan. Hindi namin kasalanan kung kami talaga ang tunay na nagmamahalan. Diyos ko! Napakasinungaling mo, Henry. Bawiin mo mga sinabi mo. Nandito na tumahal ko. Sabihin na natin sa kanila ang totoo. Ayoko nang itago ang pagmamahalan natin. Hayop ka! Tumigil na kayo! Henry! Rodney! Mga anak, tama na yan! Nilingon siya ni Rosario. Punong-puno ng galit ang ekspresyon nito. Halos hindi naman siya makapagsalita dahil iyak siya ng iyak at nanginginig dahil sa mga nangyayari. Sinugod siya ni Rosario at sinampal ng sobrang lakas. Mabilis naman siyang nilapitan ni Henry. Mama, ba't mong ginawa yun? Bitawan mo ako, Henry. Malandi kang babae ka! Hindi ako makapaniwalang kaya mo palang gawin ang bagay na to! Mama, maniwala po kayo. Walang namamagitan sa amin ni Henry. Hindi ko magagawang pagtaksilan ng asawa ko. And please, maniwala ka naman sa akin. At bakit naman kita paniniwalaan? Nakita ko mismo ang kataksilan nyo. Hindi ko ginusto yun. Pinilit niya lang ako. Maniwala ka. Sinusubukan ko siyang itulak noon. Ang kapal ng mukha mong gumawa ng kwento! Hindi ganyang klaseng lalaki ang panganay ko! Hindi ako nagsisinungaling. Isang malaking pagkakamali na tinanggap kita sa pamilyang to. Akala ko'y matino at disenteng babae ka. Pero ikaw pa mismong sumira sa pamilyang to. Hindi mo na nga ako mabigyan ng apo. Tinuhog mo pa ang mga anak ko! Ano ba? Tama na. Huwag mong pagsalita na ganyan si Evelyn. Kung mayroong mang masama dito, ay dapat yung pagsabihan, si Rodney yun. Nakita nyo naman kung papaano tratuhin si Evelyn. Sige, ipagtanggol mo lang ang babae mo. Magsama kayo, mga taksil! Han, please, maniwala ka sa akin. Hindi ako perpektong asawa. Marami akong pagkukulang. Pero hindi kita kayang pagtaksilan. Evelyn, tama na. Huwag mo nang pilitin ang hayop mong asawa na bumalik sa iyo. Hindi ka na niya mahal. Anong mali natin? Baka may ibang babae na pala yan dito. Hindi ako kagaya nyo. Sige nga kuya, ano sa tingin mo ang mangyayari? Oras na malaman ng asawa at mga anak mo, itong kataksilan mo. Problema ko na yun. Ako ang kakausap at magpapaliwanag sa kanila ng lahat. Hindi, Henry. Hindi ako makakapayag na sisirain mong pamilya mo para sa babaeng to. Umuwi ka na sa inyo. At kalimutan mo na si Evelyn.
Hindi nila kailangang malaman ang tungkol dito. Pero ma, Makinig ka sa akin. Ako ang iyong ina at alam ko kung ano ang mas makabubuti para sa inyo. At ngayong alam ko ng tunay na kulay ni Evelyn. Hindi ko na siya hayaang lumapit pa sa pamilyang to. Mama, Wag na wag mo akong tatawaging mama. Mula ngayon, pinuputol ko ng ugnayan natin. Tama lang siguro na hindi kayo magkaayos ni Rodney. Dahil ako na mismo ang magdidesisyon para sa kanya. Mula ngayon, hiwalay na kayong mag-asawa. At huwag ka nang umasang magkakabalikan pa kayo. Mama, hindi naman po yata tama ito. Nire-respeto ko kayo bilang ina ng asawa ko. Pero kaming dalawa ni Rodney ang mag-asawa. Kaya kami dapat ang magdidesisyon dito. Ang lakas ng loob mong kontrahin ako? Bueno, gusto mong marinig mismo sa anak ko ang katotohanan? Sige, Rodney. Sabihin mo sa babaeng to ang desisyon mo. Han, please. Ayusin natin to. Huwag ka namang sumuko ng basta-basta. Nagmamahalan tayo. Mahihirapan akong patawarin ka. At kahit mapatawad man kita, hindi ko na maibabalik pang tiwala ko sa'yo. Kaya tama si Mama. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Umuwi si Henry ng syudad kagaya na rin ang utos ng mama nito. Hindi na ito nagpaalam sa kanya. Bagay na ipinagpasalamat niya dahil hindi niya na ito kayang harapin pa. Samantala, umalis naman si Tito Rodney at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Nahanap niyo na po ba si Rodney? Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Maniwala naman po kayo sa akin. Hindi ako nagloko. Hindi ko siya magagawang pagtaksilan. Mas kilala ko ang mga anak ko. Kaya sila ang mas paniniwalaan ko. Pero, Bukas na bukas. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na to. Umuwi ka na sa syudad. At huwag nang magpapakita sa mga anak ko. Buong gabing hindi umuwi si Tito Rodney, kaya hindi rin siya nakatulog dahil sa pag-aalala. Kaya maaga siyang umalis kinabukasan para hanapin ito. Nagtanong-tanong siya sa mga tao pero walang nakakita sa asawa niya. Malakas naman ang kutob niya na kasama ito ni Rita. Kaya naisip niyang alamin kung saan ito nakatira. Pumunta siya sa labas ng simbahan para puntahan si Mang Alfonso pero wala pa ito doon nung dumating siya. Mabuti na lang at may nakapagturo sa kanya kung saan ito nakatira. Nasa pinakadulong bahagi raw ng bayan matatagpuan ang bahay nito. May makikita raw siya doon na isang malaking bahay na bato. Wala nang iba pang bahay sa lugar na yon dahil napapalibutan ito ng mga naglalakihang puno. Hindi siya nahirapang hanapin ang bahay nito, pero mukhang walang tao nang dumating siya. Ilang beses na kasi siyang kumatok pero wala pa ring sumasagot. Pero napansin niyang hindi nakalak ang pinto. Kaya naman dala ng desperasyon ay binuksan niya ito at dahan-dahang pumasok. Iginala niya ang paningin sa paligid. Medyo madilim sa loob. Ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa mga bintanang bahagyang nakabukas. Napansin niya na mga luma na ang kagamitan sa loob ng bahay na yun. Sa unang tingin ay aakalain mong wala nang nakatira doon. Para bang isang haunted house na iniiwasan ng mga tao. Umakyat siya sa second floor at unang kumuha ng atensyon niya ay ang bahagyang nakaawang na pinto ng isang kwarto. Kinabahan siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan pero dahan-dahan pa rin siyang lumapit doon at binuksan ang pinto. Namilog ang mga mata niya at nadurog ang kanyang puso sa nasaksihan niya. Nakita niyang nakahiga sa kama sina Rita at Tito Rodney. Magkatabi, nagyayakapan, hubot-hubad at tanging ang kumot lang ang tumatakip sa kanilang katawan. Diyos ko, Evelyn? Anong ginagawa mo rito? kaya pala ayaw mo kong paniwalaan? Dahil naghahanap ka lang ng dahilan para hiwalayan ako? Pinagpalit mo na pala ako sa iba? Mali ka nang inaakala.
Huwag mo sanang isipin na inagaw ko siya sa'yo. Paano mo ipaliliwanag yung nakita ko ngayon? Hindi rin namin inaasahan ang nangyari kagabi. Basta, nadala lang kami ng emosyon namin. Oo, aaminin kong may gusto ako sa asawa mo, pero hindi ko kailanman plinanong lahat ng to. Pagmamaang-maangan ka pa? Unang kita ko pa lang sa'yo, may duda na ako eh. Pero hindi ako naniwala agad sa mga sinasabi ng isip ko. Hindi namin kailangan na magpaliwanag sa'yo. Baka nakakalimutan mong ikaw ang unang nagloko. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa aming dalawa ni Henry? Hindi ko papatulan ang hayop na yon. Alam mo, tama na. Pagod na ako makipagtalo sa'yo. Ipipilit mo lang mga kasinungalingan mo. Tanggapin na lang siguro nating matagal nang sira ang relasyon nating dalawa. At hindi na natin to maayos pa. Rodney, sumama ka na lang sa kanya. Siya naman talagang totoong may karapatan sa'yo. Kasal kayo. Pero wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Evelyn, patawarin mo ko. Pero tapos na tayo. Ayoko na. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Hindi nakapagsalita si Tita Evelyn. Napalingulingo lang siya habang patuloy pa rin sa pagpatak ang luha niya. Para siyang pinapatay sa sakit. Kaya naman iniwan niya ang mga ito at tumakbo pabalik ng kotse. Siguro ay in denial pa siya nung puntong yon dahil pakiramdam kasi niya'y minanipulan ni Rita ang asawa niya. Hindi niya magawang paniwalaan na basta-basta na lang siya nitong ipagpalit sa iba. Nadagdagan pa ang sama ng loob niya pagkabalik sa bahay at nakasalubong niya si Rosario. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yong ayoko nang makita pang pagmumukha mo dito? Gusto ko lang naman pong ayusin ang relasyon namin ni Rodney. Kung gusto mo naman palang ayusin ang relasyon nyo, bakit ka nagloko? Bakit mo inakit ang anak kong si Henry? Hindi ko siya inakit. Alam niyo kung anong totoo? May lihim na pagtingin sa akin ng magaling mong panganay. At nung nalaman niya may problema kami ni Rodney, sinamantala naman niya yon. Kasinungalingan! Nagsasabi ako ng totoo. Alam niyo bang tinangka niya akong pagsamantalahan? Mabuti na lang at nagawa ko siyang labanan. Ang husay mong mag-imbento ng kwento. Hindi ko pinalaki ang anak ko para manamantala ng babae. Hindi siya ganyang klase ng tao. Kaya wag na wag mo siyang sisiraan. Kung ganon, mukhang hindi mo pa nga lubusang kilala ang anak niyo. Hindi ko kayo pipiliting paniwalaan ako. Pero alam lang Diyos na nagsasabi ako ng totoo. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Teka lang naman, no, Poy? Pasintabi na ha, kung i-insert kami ulit ng very light. Pero medyo nanggigigil talaga ako dito kay Evelyn. Hanggang kailan niya ba hahabulin itong asawa niya? Nanggigigil talaga ako. Gets ko naman na mag-asawa sila at dapat naman talagang ipaglaban ang isang marriage. Pero siguro naman ay may hangganan rin ang bagay na to. Lalo na dito na parang lost case na. Tumpak! Tumpak ka dyan, Poy! Sa wakas, I don't think may magagawa pa siya para baguhin ang isip ng magaling niyang asawa. And if by some twist of fate ay magbago nga, Poy, ang isip nito, I don't think dapat pa niya itong tanggapin ulit. I agree. After all the disrespect. No, wag na, please. Please. Kahit bilang respeto na lang sa sarili niya. I'm sure maraming makaka-relate dito sa gigil natin, ha? Kaya anong masasabi nyo sa mga ginagawa ng bida natin, ha? Sana naman ay mahimasmasan siya kahit papano sa bandang huli. I really hope so, Poy. Naku, Evelyn ha, ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay. Alam kong curious na tayo malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Pero bago natin ituloy ang kwento, may konting favor lang sana kaming hihingin sa inyo. Ay, oo nga pala, bago pa natin makalimutan kasi nanggigigil talaga ako eh. Gusto sana namin hingin ng tulong nyo na i-report ang ilan sa mga channels po na ninanakaw yung mga stories namin. Ay, oo, Nakakaloka please, sila. please. Naku, pinagnanakawan na nga tayo ng gobyerno. Pati ba naman tayo ay pagnanakawan pa natin ang isa't isa? Huwag ganun, uy.
Nakakalungkot yung isipin na basta-basta na lang ninanakaw ang mga kwentong pinaghirapan nating i-produce para sa ating mga listeners. Kaya kung may madadaanan kayong mga channels na nagnanakaw ng kwento namin, sana po'y matulungan niyo po kaming i-report ang mga ito. At para po sa kaalaman ng lahat, ang channels po namin ay ang mga sumusunod. Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Yeah. Aswang Confessions, Sitio Pangil, at ang Aswang Radio. Ang dami! Mm. Oy, kaya kung may makikita po kayong ibang channels na nagnanakaw ng stories na hindi naman sa kanila, i-report nyo po at nang mapakain natin sila sa mga aswang. Sige lang. na, sige na. Bago pa tumodo ang inis ko sa mga magnanakaw na yan, alamin na natin kung ano ang susunod na mangyayari sa bida natin. Doon ako mas excited. Kaya what are we waiting for? Ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Nag-impake na si Tita Evelyn para hindi na lumala pa ang gulo. Pero sa puntong yon ay hindi pa rin siya sumusuko. Kaya naman nagpunta ulit siya sa labas ng simbahan. At sa pagkakataong ito ay naabutan na rin niya si Mang Alfonso. Mabilis siyang bumaba ng kotse at kinausap ang matanda. Ano po ba talagang sekreto ni Rita? May kakaibang kapangyarihan po ba siya? Ginayuma ba niyang asawa ko? Hindi. Hindi niya ito ginayuma. Hindi ako naniniwalang basta-basta na lang akong ipagpapalit ng asawa ko sa kanya. Alam kong may ginawa siya rito. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Dapat inilayo mo agad ang asawa mo dito. Ngayon, huli na ang lahat. Ano po ba talagang nangyayari? Gustong ko mang tulungan ka, pero wala na akong magagawa. Pasensya ka na. Huli na ang lahat. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Lalaban ako. Ipaglalaban kong pagsasama namin ang asawa ko. Nagmatigas si Tita Evelyn at sa kabila ng panganib ay bumalik pa rin siya sa bahay na bato kung saan nakatira si Rita. Biglang sumama ang panahon at sinalubong siya ng isang malakas na kulog at kidlat. Pero hindi pa rin siya nagpatinag at buong tapang na pumasok sa bahay. Naabutan naman niya si Rita na nakaupo sa harap ng isang lumang piano. May isang lumang salamin sa harap nito kaya alam niyang nakita siya nito. Nasaan ang asawa ko? Gusto ko siya makausap. Wala dito, umalis. Nagsisinungaling ka. Pwede mong halugugin ang buong bahay kung hindi ka naniniwala sa akin. Anong ginawa mo sa kanya? Kung makapagsalita ka naman, parang ang sama-sama ng tingin mo sa akin. Bakit? Hindi ba? Alam kong hindi ka mabuting tao. May tinatago kang madilim na sikreto. At ano naman kaya yun? Yun ang aalamin ko. Alam mo, imbis na pag-isipan mo ako ng kung ano-ano, mas mabuti pang magkape na lang muna tayo. Huminto ito sa pagpapatugtog ng piano at nakangiting tumayo. Dire-diretso itong pumunta sa kusina para magtimpla ng kape. Sinundan naman niya ito para kausapin. Tumindig ang balahibo ni Tita Evelyn nang makaramdam ng kakaiba sa presensya ni Rita. Hindi niya alam kung ano o sino ito, pero nararamdaman niyang wala itong gagawing mabuti. Alam mo, nakakadismay at nakakalungkot ang pagtrato mo sa akin ngayon. Parang nakalimutan mo na yata na utang mo sa akin ang buhay mo. Niligtas kita mula sa isang aswang. Hindi ko nakakalimutan yun. Kung ganon, bakit ganitong trato mo sa akin ngayon? Na para bang ang sama-sama kong tao. Nakipagrelasyon ka sa asawa ko. Anong gusto mo? Matuwa ako sa'yo? Hindi namin sinadyang magkagusto sa isa't isa. Isa pa, wala na rin namang nararamdaman para sa si Rodney. Bakit ipinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Dahil kasal kami. May sumpaan kami na magmamahalan habang buhay. Habang buhay? Pero bakit wala na siyang pagmamahal para sa'yo ngayon? Tsaka kung totoong mahal mo siya, hindi ba mas tamang irespeto mo ang desisyon niya? Pinapahirapan mo lang siya dahil sa ginagawa mo. Gusto mong sumuko na lang ako para maangkin mo na siya. Bakit? Hindi ko pa ba siya naangkin?
Sa pagkakaalam ko, akin siya ngayon. Oh, eto. Magkape ka muna. Makasakaling makatulong para mahimasmasan ka. Huwag kang mag-alala. Walang lason yan. Tinanggap niya ang kape na inabot nito. Pero inilapag niya ito sa mesa. Wala siyang planong inumin yun dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Pero naisip rin niya na hindi niya makukuha ang kanyang gusto kung kakalabanin niya ito. Kaya naman tuluyan niya nang ibinaba ang kanyang pride at nagmakaawa dito. Nakikiusap ako sa'yo. Ano ba? Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka nga dyan. Rita, mahal na mahal kong asawa ko. At alam kong mahal niya pa rin ako. Nagkukunuhan lang siya sa lahat na nangyayari. Pero naniniwala ako pwede pa namin itong ayusin. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Oo. Tawagin mo na akong desperada. Pero ipaglalaban kong pagmamahalan namin hanggang sa huli. Bakit ba hindi mo matanggap na hindi ka na niya mahal? Ako nang mahal niya ngayon. Sa wakas sa akin na rin siya. Sa wakas? Ibig sabihin, Unang kita ko pa lang kay Rodney. Nagustuhan ko na siya. Alam ko na agad na siyang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Pero nagdurog ang puso ko nang nalaman kong may asawa na pala siya. Buti na lang, ang tadhana na mismong gumawa ng paraan upang kami pa rin na magkatuluyan. walang hiya ka. Kaya ngayong nasa akin na siya, huwag ka nang umasang makukuha mo pa siya mula sa akin. Nabalot ng galit si Tita Evelyn. Mabilis siyang tumayo at sinampal ito ng sobrang lakas. Tila nag-apoy naman ang mga mata ni Rita sa ginawa niya. Kaya gumanti rin ito ng sampal. Hinablot niya ang buhok nito. Pero hindi naman ito nagpatalo at sinabunutan rin siya. Pero kakaiba ang lakas ni Rita. Kaya nahirapan siyang labanan ito. Inilabas na niya ang lahat ng lakas na meron sa katawan niya. Pero tila hindi pa rin ito nakakaramdam ng takot o panghihina. Nagawa siya nitong itulak, dahilan para matumba siya sa sahig. At laking gulat niya nang makitang kinuha nito ang isang matalim na kutsilyo. Hayop kong babae ka? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako? Rita! Huwag! Mang Alfonso, Huwag kang makialam dito! Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo yan! Hindi mo siya kailangang patayin! Siya ang sumugod dito! Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya! Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Nasa'yo na si Rodney. Kaya hindi mo na kailangang saktan pa sa Evelyn. Rita, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin ito. Maswerte ka't may dumating para ipagtanggol ka. Kaya huwag mo na tong sasayangin pa. Umalis ka na dito at huwag nang babalik pa. Evelyn, sige na. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Bilisan mo! Dahil sa takot ay mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bahay na bato. Base sa naging laban nila ni Rita, alam niyang hindi ito pangkaraniwang tao. Kakaiba ang lakas nito na hindi niya maipaliwanag. Kaya naman hindi na siya sigurado kung paano pa ito lalabanan. Sa ngayon ay lalayo muna siya hanggat hindi pa nakakaisip ng paraan. Sasakay na sana siya sa kotse niya nang biglang may lumapit sa kanya. Huwag ka nang bumalik pa dito. Han, anong nangyari sa'yo? Ba't ka namumutla? Makinig ka mabuti. Kahit na anong mangyari, huwag ka nang bumalik dito. Pabayaan mo na lang ako. Bakit? Hindi ko maintindihan. Naniniwala na akong hindi mo nga ako niloko. Masyado lang ako nadala ng galit ko, kaya hinusgahan kita kaagad. Pero alam ko naman talagang tunay na kulay ng kuya ko. Hindi ito ang unang beses na nagkagusto siya sa isang babaeng may asawa na. Sa katunayan, may babaeng pinagsamantalahan na siya noon. Kaya patawarin mo ako. Kung hindi agad ako naniwala sa'yo. Pero kung naniniwala ka sa akin, bakit sumasama ka pa rin kay Rita? Dahil kailangan. Bakit? Mapanganib si Rita. At sa oras na iwan ko siya, malalagay sa panganib ang buhay nating mag-asawa. Pati na rin ang pamilya ko. Alam ko ng sekreto niya at hindi natin siya basta-basta kayang labanan.
Anong sikreto niya? Kanina, nakita ko siyang pumasok sa isang lihim na silid dito sa bahay niya. Hindi niya napansin na sinusundan ko siya at dito ko nakita ang napakaraming bangkay ng tao. Pinagpira-piraso niya ang katawan ng mga to at walang habas na kinain. Napansin ko rin tumalim ang mga mata niya. Nagkaroon siya ng matatalas ng ngipin at mahabang kuko. Aswang. Isa siyang aswang. Ganun na nga. Patawarin mo ko sa kataksilang ginawa ko. Pero ito na siguro ang karma ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Hindi. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kailangan ko itong gawin para maprotektahan ka at ang pamilya ko. Kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa lahat ng sakit na binigay ko sa iyo. Pero hindi naman kailangan umabot sa ganito eh. Sigurado ako may magagawa pa tayo para labanan siya. Mayroon pa. Pero hindi ito magiging madali. Mang Alfonso, Sabihin niyo po sa amin kung ano ang kailangan namin gawin. paano ka namin pagkakatiwalaan? Ngayong alam naming magkasabot kayo na Rita. Apo mo siya, kaya marahil ay kagaya ka rin niya. Nagkakamali ka. Hindi ako aswang kagaya ni Rita. At naiintindihan ko rin kung nahihirapan kayong magtiwala sa akin. Hindi ko kayo masisisi. Pero maniwala kayo. Gusto kong makatulong sa inyong dalawa. Bakit? Anong makukuha mo sa pagtulong sa amin? Kapayapaan. Matanda na ako. At alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. At hindi yata kakayanin ng konsensya ko kung iiwan ko dito si Rita na naghahasik pa rin ng lagim. Kaya siguro'y panahon na para tapusin ang kasamaan niya. Alam ko lang tungkol sa pagiging aswang niya. Tama ka. Isa nga siyang aswang. Pero hindi totoong apo ko si Rita. Ang totoo niyan, magkapatid kami. Ano? Pinaslang ang mga magulang namin ang amo nila na isang mayamang hasyendero. Dahil sa sobrang galit ay humingi ng tulong ang ate ko sa isang aswang. Sumasamba sa demonyo ang naturang aswang at mabilis itong nahawaan si ate. Sinubukan ko siyang pigilan pero buo na ang desisyon niya. Kung ganon, ay naging aswang siya para magiganti? Oh, noong una, ayun lang talaga ang dahilan niya. Ang totoo niyan, plano pa nga sana niyang paslangin ang kanyang sarili oras na makamit niya ang hustisya para sa mga magulang namin. Ayaw niyang mamuhay bilang isang aswang at maghasik ng lagim. Anong nangyarit nagkaganito siya? At saka, bakit hindi siya tumatanda? Kalaunan ay nalunod si ate sa lakas at kapangyarihan ng pagiging isang aswang. Masyado siyang natuwa sa bago niyang buhay. Nagpadala rin siya sa tukso ng demonyo. Sa bawat batang kinakain niya, ay napipigilan rin ito ang pagtanda niya. Kaya hanggang ngayon, ay ganun pa rin ang itsura niya. Pero ang totoo, ay mas matanda siya sa akin ng 5 taon. At sa loob ng maraming taon, hinayaan mo lang ang kasamaan niya? Wala ka man lang ginawa para pigilan siya? Nagpadala ako sa takot ko. At isa pa, hindi ko rin kayang talikuran ng ate ko. Mahal na mahal ko siya. Hindi na nga ako nagkaroon ng sariling pamilya dahil sa kanya na umikot ang buhay ko. Pero ngayon, napagtanto ko na ang mga pagkakamali ko. At handa na akong ituwid ang lahat ng ito. Anong magagawa namin para talunin siya? Rodney, may bibigay ako sa iyo mamaya na isang sangkap na ihahalo mo sa kape niya. Pagontra ito sa aswang at manghihina siya oras na mainom niya to. Ikaw naman, Evelyn, hanapin mo si Hector. Sino si Hector? Kilala siya at ang grupo niya bilang mga manunugis ng aswang. Humingi ka ng tulong sa kanila at sigurado akong hindi ka nila pababayaan. Matatagpuan mo sila sa kanlurang bahagi ng bayang ito. Magtanong-tanong ka na lang. Marami nakakakilala sa kanila. Sige po. Maraming salamat po sa tulong. Saka ka na magpasalamat pag nagtagumpay na tayo. Sa ngayon, magdasal tayo at magdoble ingat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad nang kumilos. Mabuti na lang at hindi nga siya nahirapang tuntunin ang kinaroroonan ni Hector at ng grupo nito. Kilala ito ng mga tao, kaya marami ang nakapagturo sa kanya ng direksyon.
Medyo kinabahan siya nang makakaharap ang mga ito. Para kasing hindi sila marunong ngumiti. Kasing tigas ng bato ang ekspresyon nila. Pero sa kabila noon, ay nakita pa rin niya ang kabutihan ni Hector. 50 anyos na ito. Ubani na ang buhok. Pero matipuno pa rin ang pangangatawan. Halatang malakas pa rin sa kabila ng edad nito. Sa totoo lang, ay matagal na naming pinagdududahan si Rita. Alam namin na may sikreto sila ni Mang Alfonso. Pero hindi lang namin matukoy kung ano ito. Malakas ang pakiramdam ko na isa siyang aswang. Pero hindi lang ako makahanap ng ebidensya. Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko po ng tulong nyo. Ang sabi po ni Mang Alfonso, kayo lang ang makakatulong sa akin. Marami kayo. At alam kong matapang at mahusay kayong makipaglaban. Sana po'y matulungan nyo ako at ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, Ineng. Hindi ka namin bibiguin. Tama ang desisyon mong lumapit sa amin. Mga kasama, ihanda ninyo ang iyong mga sandata. Ngayon mismo ay susugod tayo sa bahay na bato. Ikaw, Ineng, manatili ka na lang muna dito. Pagbalik namin ay kasama na namin ang asawa mo. Sasama po ako. Hindi pwedeng wala akong gawin. Pangako, hindi ako makakasagabal sa inyo. Kung gano'n ay, kunin mo tong benditadong patalim. Mabisa tong panlaban sa mga aswang. Baka sakaling kailanganin mo to. Nag-aalangan siya pero sa huli ay tinanggap niya pa rin ang sandata. Hindi siya marunong gumamit nito, pero malakas ang pakiramdam niya na kakailanganin niya ito sa laban. Huminga siya ng malalim at pinilit na mas patatagin pa ang kanyang sarili. Kahit paano ay nakahugot siya ng lakas mula sa kanyang mga kasama na hindi kakikitaan ni katiting na takot ang mga mukha. Marahil ay sanay na silang makipaglaban sa mga aswang. Imbes na takot ay parang may nakita pa siyang uhaw sa mukha ng mga ito. Pagka-uhaw na pumaslang ng isang halimaw. Bandang 8:00 ng gabi nang makarating sila sa bahay na bato. Medyo umuulan pa nun, pero hindi pa rin sila nagpatinag. Pinalibutan ng mga kasamahan ni Hector ang paligid ng bahay para daw hindi talaga makatakas si Rita. 5 naman silang pumasok sa loob ng bahay pero nagulat sila nang makita si Rodney na nakagapos sa may sala. Mag-isa lang ito sa loob ng madilim na bahay. Han, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nakagapos? Nasang si Rita at Mang Alfonso? Nahuli niya ang plano namin. Nagkasagutan sila ni Mang Alfonso at dahil sa galit niya, pinatay niya ito. Ano? Pinatay niya ang sarili niyang kapatid? Wala siyang puso. Punong-puno siya ng galit ngayon. Kaya nag-aalala ako na baka kung ano ang gagawin niya sa inyo. Huwag kang mag-alala. Marami nang tutulong sa atin ngayon. Mapapatumba natin ang halimaw na yon. Lalapitan na sana niya si Tito Rodney para kalagan. Pero natigilan siya nang makitang bumaba ng hagdan si Rita. Nakangisi ito at kapansin-pansin ang mga bakas ng dugo na nagkalat sa paligid ng bibig nito. Kahit hindi nito sabihin, ay alam niyang dugo ito ni Mang Alfonso. Ang sarili nitong kapatid na matagal itinago ang sikreto nito. Bumangon ang galit sa puso niya para kay Rita. Pero hindi siya nakakilos agad dahil nakaramdam din siya ng takot. Kung nagawa nitong paslangin ang sariling kapatid, ay hindi rin ito magdadalawang isip na saktan sila. Sa wakas, dumating ng mga panauhin ko. Pakawalan mong asawa ko. Kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Tinatakot mo ba ako? Nagpapatawa ka yata, Evelyn. Hindi mo ako masisindak dahil lang may mga kasama kang manunugis ng aswang. Oo. Aaminin kong alam ko kung gaano sila kalakas at kagaling sa pakikipaglaban. Pero sa tingin mo ba magpapatalo na lang ako sa kanila? Hindi! Rita, nakikiusap ako. Itigil mo na to. Alam kong hindi ka masama. Tumahimik ka! Hindi mo ako kilala! Sa sandaling panahon na nagkasama tayo, ay naramdaman ko ang kabutihan mo. Kaya alam kong hindi totoong masama ka. At
Maniwala ka naman sa mga ipinakita ko sa'yo. Siyempre, ninilang lang kita para makuha ko ang puso mo. Pero nang nalaman mo kung ano talaga ako, mabilis namang nagbagong pagtingin mo sa akin. Hindi mo nga ako pinakinggan. Hindi mo ako pinaniwalaan nung sinabi kong hindi kita sasaktan. Kaya ngayon, ipakikita ko sa'yo kung paano maggalit ang isang aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Hector at buong tapang na sinugod si Rita dala ang hawak nitong patalim. Tumalim ang mga mata ni Rita. Lumabas ang kanyang pangil at humaba ang mga kuko. Kinilabutan siya dahil nakita na talaga niya ang pagiging aswang nito. Nagsalpukan silang dalawa ni Hector. Bawat atake nito ay nagagawang iwasan ng aswang dahil sa sobrang liksi nitong kumilos. Pero hindi nagtagal ay nagawa rin niya itong puruhan sa kaliwang braso. Napasigaw ito sa sakit pero nagpatuloy pa ring lumaban. Nakisali na rin sa labanan ang iba pang mga kasamahan ni Hector. Pinagtulungan nila ang aswang na ayaw pa ring magpadaig. Kukunin na sana ni Tita Evelyn ang pagkakataong yun para kalagan ng kanyang asawa. Pero hindi siya nakakilos nang biglang may humawak sa kanya ng sobrang higpit. Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Evelyn, ako to. Naandito ko para iligtas ka. Henry, paano ka nakarating dito? Akala ko umuwi ka na. Paano ako uuwi kung alam kong nilalagay mo sa pang-anib ang sarili mo? Hindi kita pwedeng pabayaan. Bitiwan mo ako. Kailangan kong kalagan ng kapatid mo. Hayaan mo na lang siya. May mga tutulong naman sa kanya eh. Ang importante ay makaligtas ka. Dadalhin na kita, Evelyn. May alam akong malayong lugar na ligtas at hindi tayo matutuntun na kahit sino doon. Ay, ibang ka na. Hindi ako sasama sa'yo. Bitiwan mo ako! Pasensya ka na, pero kailangan ko talagang gawin to. Nililinglan ka lang ng iyong isip. Dahil ang totoo, ako naman talaga mahal mo eh. Naguguluhan ka lang sa ngayon. Pero balang araw, ay pasasalamatan mo rin ako. Kaya huwag ka nang tumutol. Sumama ka na sa akin para maging masaya na tayo. Kuya, bitiwan mo ang asawa ko. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Wala ka nang pakialam sa kanya, hindi ba? Kaya sinasaktan mo siya. Pues ngayon, akin na siya. Ako na ang magmamahal sa kanya. Nababaliw ka na talaga. Hindi nga ako sasama sa'yo! Dahil desperada na siyang makawala ay palihim niyang hinugot ang dala niyang kutsilyo mula sa kanyang likod. Hindi ito inasahan ni Henry. Kaya naman hindi ito nakalaban nang saksakin niya ito sa tiyan. Namilog ang mga mata nito sa nangyari. Bumuka ang bibig nito hanggang sa unti-unti itong bumagsak sa lupa. Nanginig si Tita Evelyn. Hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Napaatras siya sa takot. Pero hindi niya inasahan na ito pala ang kukuha ng atensyon ni Rita. Mukhang naamoy nito ang dugo ni Henry, kaya bigla itong tumigil sa pakikipaglaban. Walang ano-anong tumakbo si Rita palapit sa bangkay ni Henry. Tila ba gutom na gutom nitong kinain yun. Binuksan ni Rita ang tiyan ni Henry at mabilis na kinain ang mga lamang loob nito. Halos bumaliktad ang sikmura niya dahil sa kanyang nasaksihan. Kinuha naman ni Hector ang pagkakataong ito upang salakayin si Rita. Habang okupado ang isip nito sa kinakaing bangkay, dire-diretso itong sinaksak ni Hector mula sa likod. Napahinto ito sa ginagawa at napasigaw ng sobrang lakas. Pero bago pa man ito makakilos, ay paulit-ulit na itong sinaksak ni Hector hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa at nawalan ng buhay. Wala na siya. Ligtas na kayo mula sa mga halimaw na to. Maraming salamat po sa tulong niyo. Napakilaki ng utang na loob namin sa inyo. Wala ka naman. Karangalan naming makatulong sa mga nangangailangan. At isa pa, misyon na talaga naming paslangin ang mga aswang na to. Han, halika na. Kakalagan na kita. Salamat, Han. Sina Hector na ang nagligpit ng katawan ni Rita at Henry. Umuwi naman silang mag-asawa para ibalita kay Rosario ang tungkol sa nangyari. Iyak naman ito ng iyak dahil hindi nito matanggap ang nangyari.
Nung una ay hindi pa nito magawang paniwalaan ang mga sinabi nila. Pero dahil sa pagpapaliwanag ni Tito Rodney, ay naniwala rin ito sa huli. Ay, Diyos ko, ang anak ko! Ang panganay ko! Ma, mahirap rin po para sa akin na tanggapin ang nangyari. Masakit para sa akin to pero Kung may gusto po kayong sisihin, ako po yun. Ako pong pumatay sa anak ninyo. huwag mong sabihin yan. Ginawa mo lang kung ano ang kailangan mong gawin. Ipinagtanggol mo lang naman ang sarili mo. Tama si Rodney. Patawarin mo ako, Evelyn. Wala akong kaalam-alam na kaya palang gawin ng panganay ko ang mga bagay na iyon. Ginawa kong lahat upang palakihin silang magkapatid na maayos. Pero sa kabila nun, lumaki palang may tinatagong kasamaan ng panganay kong anak. Hindi niyo rin po dapat sisihin ang sarili niyo. Ginawa niyo pong lahat na makakaya niyo upang palakihin ng maayos sa mga anak niyo. Sadyang lumihis lang talaga ng landas si Henry. Di wala akong kaalam-alam na sa tagal na panahon nating magkasama, may lihim pala siyang pagtingin sa'yo. At sinubukan pa niyang pagsamantalahan ka. Huwag mo nalang isipin yon. Tapos na yon. Nangyari na ang nangyari. Pagkatapos nilang ilibing si Henry, ay nagdesisyon na silang mag-asawa na bumalik sa syudad. Ilang beses na humingi ng tawad si Tito Rodney kay Tita Evelyn. Pero sa puntong yon ay mas nakapag-isip-isip na si Tita. Pinagdasal niyang mabuti ang kanyang desisyon at binigyan rin niya ang sarili niya ng sapat na oras para pag-isipan ang bagay na to. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya na dito ang kanyang pasya. Hindi ko na ba talaga mababago ang isip mo? Pinag-isipan ko tong mabuti. Alam mo, sa totoo lang, hindi rin naman kita masisisi sa desisyon mo. Grabe rin yung sakit na dinulot ko sa'yo. Tama ka. Sobrang sakit nga. Na hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin yung sakit na to. Pero, pinapatawad na kita. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para magkaroon ng kapayapaan ng loob ko. Gustuin ko mong ipaglaban pa ang pagsasama natin. Pero kung hindi mo na talaga kaya, irerespeto ko ang desisyon mo. Sinubukan ko namang lumaban eh. Ginawa ko naman lahat na makakaya ko. Pati ang kaligtasan ko itinaya ko pa para lang maayos ang marriage natin. Pero wala talaga eh. Hindi ako nagtagumpay. At ngayon, kung kailan ako naman ang nagising sa katotohanan, ikaw naman ang tuluyang napagod at sumuko. Oo. Akalain mo yon. Mapapagod din pala ako sa huli. Pero alam mo, kahit papaano, naging masaya ako sa pagsasama natin. Marami man tayong mahihirap at masasakit na pinagdaanan. Hindi ko to pinagsisisihan. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, hindi ka pa rin tumigil na mahalin ako. Nakakamangha ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ko siguro ito matutumbasan kahit kailan. So, paano? Hanggang dito na lang siguro. I wish you well, Rodney. Ako rin, Evelyn, sana'y maging masaya ka at magkaroon ng mas magandang buhay. Ito na ang huling beses na nagkita silang dalawa. Ang huling nabalitaan ni Tita ay umuwi raw ng probinsya si Tito Rodney para samahan ang mama nito. Pinagpatuloy naman ni Tita ang kanyang trabaho bilang isang doktor. Naging mas aktibo siya sa mga medical missions at dito nakilala ang kanyang partner in life ngayon na si Tito George. Isa rin itong doktor at ilang taon nang biyudo. Mabilis na nagkapalagayan ang loob nila at di nagtagal ay pinakilala na nga niya ito sa amin bilang boyfriend niya. Sa ngayon ay happily married na sila at nag-adopt ng 2 bata na binusog nila sa alaga at pagmamahal. Isang devoted Christian si Tito George. Kaya naman mas lumalim pa ang pananampalataya ni Tita sa Diyos. Malaking bagay rin ito sa kanya dahil idinaan niya sa pagdarasal
ang mga traumas na bitbit niya mula sa kanyang mga karanasan. Bukod kasi sa traumas niya sa dating relasyon nila ni Tito Rodney, grabe rin ang traumang binigay sa kanya ng karanasan niya sa isang aswang. Ilang beses niya itong napanaginipan at sa bawat panaginip niya ay pinagbabantaan nito ang kanyang buhay. Pero sa tulong ng pagdarasal, unti-unti ay nagawa niyang lagpasan ang pagsubok na ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ng aking Tita Evelyn. At sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa mga naging karanasan niya. Maraming salamat po ulit sa pambihirang pagkakataon na ito. At God bless po sa inyong YouTube channel. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Okay, Poy, good mood na ako ngayon. Oo nga, napansin ko na ang laki ng ngiti sa mukha mo eh. May ideya ako kung bakit. Bakit? Pero mas gusto kong ikaw na magsabi nito. Bakit ka good mood ngayon, Pao? Kasi hindi sila nagkabalikan ng asawa niya. Sabi ko na nga ba eh. Kasi naman, boy, for a while, medyo kinabahan ako na baka tanggapin niya ulit ito eh. I mean, gets ko naman na mahal niya ito. And gusto niyang panindigan yung marital vows nila. Pero hello. After all na pinagdaanan niya ng dahil dito, babalikan pa talaga niya? Naku, hard pass. No way. Strong na strong ka dyan, Pao ha. Oy, pero gets naman kita. At ako man ay masaya sa naging desisyon ni Evelyn. Talaga? Grabe yung disrespect na ginawa ng husband niya sa kanya. And I'm glad na may natutunan siya dito. In fact, mukhang nakatulong pa ito para maging mas malakas siya at matalino sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. O dapat lang naman kasi hindi worth it ang lahat ng pinagdaanan niyang struggles kung wala naman pala siyang natutunan mula dito, di ba, Poy? Oo nga. And this is applicable sa ating lahat. Hindi lang dito sa bida natin. Minsan talaga sinusubok tayo ng buhay for a very specific reason. At ano't ano man ang mangyayari, sure akong meron talaga tayong mapupulot na lessons mula sa mga struggles natin sa buhay. Totoo yan! Kaya importanteng malaman at maintindihan natin ang lessons na yon. At higit sa lahat, i-apply natin yon sa mga future decisions natin in life. Ikip po natin ang mga lessons na yan sa puso't isipan natin. Nandyan sila for a specific reason. Hindi lang sila pang design dyan. Tama. Design, ha? Ang mga lessons na napulot natin sa buhay, nandyan yan para gamitin natin to make better and wiser decisions. Hindi po sila mga keychain lang na pang-design sa buhay natin, no? May importanteng role ang mga yan. Kaya naman, kudos to Evelyn! Dahil hindi niya ginawang parang keychain ang mga natutunan niya sa buhay. Yes naman! Isang masigabong palakpakan para sa'yo, Doktora Evelyn! Isa kang patunay na may hangganan pala talaga ang katangahan at karupukan. Yan, mga karupukan natin sa buhay. Darating tayo sa point na marirealize nating, no, this is not the kind of life that I want for myself. Napa-English ka doon ba, wa? Yes, sabi ko naman sa iyo nasa mood talaga ako ngayon. At habang nasa mood ka ngayon, bukod sa empowering decisions na ginawa ni Evelyn, ano ang masasabi mo sa kwentong napakinggan natin? Ito yung tipo ng kwentong mapapasabi ka na lang na grabe pala talaga ang love, no? Hamakin ng lahat. Literal na nilagay ng bida natin ang buhay niya sa kapahamakan. Diyos ko, sino ba namang mag-aakala na aswang pala yung kabit ng asawa niya? Kaloka! Mukhang may obsession pa nga yata ang aswang na yun sa asawa niya eh. Tama. Kagaya rin ng obsession ng brother-in-law niya sa kanya. Isa pa yan, hindi ko kinaya ang pag-iisip ng Henry na yun. Imagine, willing siyang isacrifice ang lahat pati ang sarili niyang pamilya para lang makuha si Evelyn. Napakaganda naman Obsession na nga nitong si matatawag Evelyn. yun. At syempre, alam kong nainis ka rin sa mother-in-law ng bida natin. Isa pa yan si Aling Rosario eh. Naku talaga, kuhang-kuha niya ang gigil ko. Gets ko naman, Poy, na bilang isang ina ay kakampihan niya talaga mga anak niya. Pero dapat marunong rin siyang balansehin ang mga bagay-bagay. Tama yan! Bilang isang magulang, hindi sa lahat ng panahon ay dapat mong kampihan ang anak mo. Dapat ay matuto kang balansehin ang mga bagay-bagay.
Buti na lang at na-realize din ni Aling Rosario yung pagkakamali niya sa huli. Ang dami nating napag-usapan sa kwentong to, no? Oo nga. Patunay lang na bukod sa katatakutan, siksik rin sa mga life lessons ang kwentong ipinadala ng ating sender ngayon. Kaya thank you sa iyo, sender, at sa iyong Tita Evelyn. Oy, sana'y samahan niyo po kami sa mga upcoming stories namin. Makakaasa kayo na mas marami pa kayong maririnig na mga kwentong nakakatakot. But at the same time, mabubusog rin tayo sa mga lessons in life. Tama yan. At gusto rin po namin kayong pasalamatan sa walang sawa niyong suporta sa munting channel namin. Thank you very much po. Lalo na sa mga comments ninyo, nagbabasa po kami. Na-appreciate po namin yung mga hinahanap kami. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa mga DJs namin. Lalo na po sa aming dalawa ni Popoy. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Popoy na nagsasabing pwede mo akong gawing midnight snack pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. And this is Aswang Radio. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig.